Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong podcast ngayong gabi na ito, at ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating speaker
na ang mga gumagamit ng mga implied passages over explicit passages ay ang mga talunan ng mga debaters, mga kapatid. So ang ating speaker natin si Brother Renel Medel ng Reform, mga kapatid. So kung meron kayong mga tanong diyan patungkol dito sa pinag-uusapan, pwede kayong mag-comment diyan at babasahin natin mamaya after ng presentation, mga kapatid. So before natin simulan ng ating podcast ngayong gabi, syempre gusto ko munang magpakilala ang ating speaker, Pastor. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Muli naman po, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nimidel sa Reformed Baptist po kami. Anyway, ang Baptist naman ay nahati sa ang daming Baptist, General Baptist, Fundamental Baptist, Southern Baptist. Ang daming Baptist, mga kapatid at mga kaibigan. May mga Southern na Reform, may mga Bible Baptist na konti, siguro Reform, may mga Fundamental Baptist na Reform. So sa within Baptist churches, meron pong na katulad ng nangyari noong Reformation days na meron si John Calvin at saka si Jacobus Arminius sa ano man yan sila, mga reformers, so medyo nagka-diferensya sila sa sovereignty of God. So dyan po, katulad din po ng Baptist, meron pong iba't ibang pananaw sa doctrine of salvation. So I am representing, of course, the Reformed theology in this presentation, at I am also representing the preservation of the purity of God's word by presenting to you what is explicit and implied passages. So sana po ngayong gabi meron tayong matututunan. So again, mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. So you can tag your friends, mga kapatid, or mag-comment lang kayo dyan ng @followers or @highlight sa ating comment para automatic, mga kapatid, na nakatag na yung inyong mga followers or friends dyan, mga kapatid. So again, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol dito sa explicit and doon sa mga implied, mga kapatid, ay papaliwanag to ni Brother Renel. So bigay ko na sa inyo, mga kapatid. Bro. Okay, maraming salamat, but let me pray first, lalo na sa mga nabiktima sa mga trahedya ngayon. So I will begin my presentation with the word of prayer at let's pray. Father, nagpapasalamat kami ngayong gabi sa pag-unlak ng bawat isa sa topic na ito, at sana, Panginoon, ay gabayan niyo po kami. And we pray for our brothers and sisters, kahit na magkaiba ang aming tribo o language or kaya religion, but we are praying, Father, sa mga victims sa earthquake. I pray, Lord, that you will provide their needs and that they will be strengthened by your presence, Lord, na ang aming buhay hindi nakasalalay sa mga bagay na aming naangkin, dahil kahit anong oras kukunin mo ito, Panginoon, at ang matira ay ang aming sarili, ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. So Lord, may the message will reach to them that you are always there for those who open their hearts and minds by your help and by your grace. You are always there to lean and to listen to them, O God. Please be with them, and sa aming pagpapatuloy ngayon sa pag-aaral, Panginoon, sa salita, napakabanal na salita mo, Panginoon. And I know walang contradiction sa Bible. Kung meron mang contradiction, ang tao ang nagkakamali. Kami ang nagkakamali. Hindi po pwedeng magkakamali ang iyong salita, Panginoon. So please be with us and guide us tonight as we study this important lesson about your word. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right, so let's study. Na-post ko na ito sa aking wall
And maybe this is a review to somebody na nakakita na sa aking presentation, but I hope ngayon makapag-ask kayo ng questions after I presented o patapos itong aking presentation. All right, so again, my title is very catchy, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi dito sa Russia TV, kailangan ang iyong theme ay merong astig na theme, no, para meron din tayong challenge, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang gumagamit ng implied passages over, what do you mean over? Yung mas higher ang kanyang authority sa explicit passages, no? Kung ilagay mo ang implied passage sa implicit na passage, talagang matatalo ka. Kung sa kaso pa, mga kapatid, no? Solid na ebidensya sa case versus yung hindi solid na ebidensya sa case, siyempre matatalo yung hindi solid. So, kaya talo ka, so ang tawag ko doon, talunan, no? Kung talo ka, edi talunan ka na pastor o kaya Christian na magagamit ng implied passages over explicit passages. So, punta po tayo dito sa aking introduction. In biblical theology, interpretation, proof passages are Bible verses or passages used to support a particular doctrine or teaching. Kung sa kaso pa ito, dapat may proiba ka, no? So, ito ang tinatawag nating proof passages kung ang pag-uusapan ay theology at interpretation. These passages are recognized as either explicit or implied, depending on how directly they teach or support the doctrine. So dalawa lang po yan, mga kapatid, sa mga ebidensya, explicit and implied. So kailangan natin maintindihan ang dalawang to. Alright? What is an explicit passage? An explicit passage is one that clearly and directly teaches a doctrine without requiring interpretation beyond plain meaning of the text. Nung wala pang pastor nagpapaluap, wala pa akong theology, I go to church and then nagbabasa ako ng Bible. Pero may mga passage, mga kapatid, na hindi mo maintindihan. Pero may mga passage na pagbasa mo, simple lang, mabasa mo kaagad, wala nang kailangan ng interpretation ni pastor, pagbasa mo, beyond the plain meaning of the text, na maintindihan klarong-klaro, directly makita mo talaga, no? Kasi nga, explicit, no? And then, ang implied, mga kapatid, an implied passage teaches or supports a doctrine indirectly, often through inference, logical reasoning, context, or theological implication. So indirect siya, parang wala kang makita na salita doon, pero behind that, kung i-explain niya, inference, logical reasoning, and context, or theological implication, andun pala nakatago. So ang inference, mga kapatid, it means the process of drawing a conclusion based on evidence or reasoning. So kailangan mag-present ka ng evidence when you are going to use implied passages. No? Kapag gumamit ka ng implied passages, dapat gamitin mo itong inference, logical reasoning, context, and theological implication para ma-explain mo sa audience mo na yun pala ang ibig mong ituturo. Yun pala ang ibig mong sabihin. So kailangan dadaan siya sa inference, logical reasoning, context, at theological implication. So dapat maintindihan natin yun bilang mangangaral at bilang nag-study ng scripture. Alright? Now, let's say for example, ang theme. So kasi na-debate na namin ito ni RA. Example lang, ang theme is election to salvation before the foundation of the world. Yan ang tema. So, what I did, dahil alam ko ang explicit at alam ko ang implied, hindi ako gumamit ng implied. Ginamit ko yung explicit na passage. Yung makita talaga yung idea, mga kapatid, doon. Ang sabi ng Ephesians 1:4, according as he hath chosen, that is election, as in him, salvation.
kasi ang in Him naman, si Jesus Christ naman, pumarito sa sanlibutan upang ang mission niya ay iligtas tayo sa penalty of sin, power of sin, and the presence of sin. So it talks about salvation, mga kapatid at mga kaibigan. And then ang before the foundation of the world is very plain. Talagang plain, no? Plain talaga, andun talaga sa theme. And that we should be holy without blame before Him in love. So, holy and without blame talks about sanctification, no? It talks about salvation pa rin. Now, sa Tagalog, mga kapatid, kung ipabasa mo yan sa simpleng pagkabasa, no? Sa kahit siguro high school o siguro elementary na bata, Tagalog, nakaintindi ng Tagalog, ipabasa mo itong ayon sa pagkapili niya sa atin kay Kristo bago pa itatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Alright? So, ando no? Very clear, explicit talaga yung sinabi sa Ephesians 1:4. Nung binasa ko to, siguro mga high school ako, nung binasa ko to, walang influence ng kahit anong theology, Arminianism, Calvinism, or what. Nung binasa ko to sa Bible, sabi ko, may pinili ang Diyos. Yun yung aking conclusion, may pinili pala ang Diyos, no? Kasi sabi sa text before the foundation of the world, may pinili siya. So, by plain reading, napaka-explicit mga kapatid, ano? Explicit siya. Now, what is implied? Ang implied mga kapatid ay yung binigay ni R.A. Fuentes, isa sa mga verses na binigay ni R.A. Fuentes, ay ang Acts 10:34. Kung tingnan mo ang tema, sasabihin mo, asan ba dyan ang eleksyon? Asan ba dyan ang salvation? Asan ba dyan ang before the foundation of the world? Bakit ginamit niya as passage sa theme? Kontra sa theme. Sabi ko, bakit kaya ano? So ang sabi dyan, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. So sabi ko, ano ba dyan? Saan ba dyan? Nagiging ano siya? Nagiging implied. So dapat i-explain mo inference at saka context. So may evidence ka na gamitin mo yan para pag-contradict sa aking explicit na passage. So ako ang nag-isip, saan kaya dyan? At nakita ko yung salitang no respecter of person. Kasi ang salitang ito mga kapatid, you can use this to reject the theme. Walang pinili ang Diyos. Bakit? God is no respecter of persons. O walang pinili ang Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, God is no respecter of person. Sabi ko, kaya pala. Kaya pala ginamit ni Fuentes to dahil nga sa salitang God is no respecter of person. Now, what is respecter of person in Greek, mga kapatid? No respecter of person. Prosopoliptis. Ayan ang pagbasa, no? Prosopoliptis. Ayan. So, ang accent niya sa liptis. Yan. Acts 10:34. So, no respecter of person. Ang meaning niyan, the one who shows no favoritism. No, yan ang meaning ng Greek. Means the one who shows no favoritism. Sabi ko, kaya pala ginamit ng mga anti-Calvinist o kaya anti-election itong passage na to kasi nakita nila ang salitang no favoritism ang Panginoon. Now, we have to examine the context, the inference. We have to provide the inference in the context. Now, anong sabi sa context mga kapatid? Kung basahin mo ang context, meron kasing immediate context, merong remote context. Ang immediate context ang pinaka-priority sa lahat ng context, yung immediate talaga. From the text down to the near context and up, no? So yun ang dapat natin pagtuunan ng pansin, yung near context. Kasi ang Bible sulat yan, letter to the Corinthians. So kung magbasa tayo ng letter, same, no? Basahin mo ang context, huwag kang pumunta sa ibang letter tapos basahin mo ang letter. Ang pinaka knowledgeable diyan mga kapatid ay dapat basahin mo ang context sa letter. Huwag ka munang pumunta sa malayo kung hindi mo pa naintindihan dito sa malapit. So ang malapit na context diyan mga kapatid, number 1, to summarize it, kung mayroon kayong against diyan, ipakisabi na lang mamaya. Ang context diyan, number 1,
Jews and Gentiles alike are under sin and will be judged equally, no favoritism, by God. So ibig sabihin dyan, pag ang pinag-usapan ay kasalanan at patungkol sa judgment ng Panginoon ay walang favoritism dyan. Ma-Jew ka man o ma-Gentile, basta kasalanan ang pag-uusapan, mga kapatid, walang favoritism ang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan. It doesn't talk about election before the foundation of the world. Kasi nga, ang context niya, kapag ang pinag-uusapan ay kasalanan, kung i-judge siya ng Panginoon, equal ang kanyang judgment, whether you are a Jew or a Gentile, kapag kasalanan ang pinag-uusapan. Now ngayon, bakit ko nasasabi na hindi yan sa election before the foundation of the world? Because number 2, it talks about election in advance, ang context. Now look at verse 41. So meron akong Bible dito. Punta tayo sa Acts chapter 10, 41. 7 verses. O, ito yung 34, no? Ayan, no? No respecter of person. Now, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 7 verses lang, napakalapit na context. Anong sabi? Not all the people, but unto witnesses ito, chosen before of God. Ang witnesses daw na ito, chosen before of God. So, kung titingnan natin ang Greek word, punta tayo sa interlinear sa verse 41, ano pala ang ibig sabihin ng chosen before? Verse 41. Ito, chosen before, isang word lang yan sa Greek. Prokairotonio. Okay, anong ibig sabihin yan? Prokairotonio. Ito mga kapatid, ang meaning, to elect in advance. You see? To elect in advance. Yan ang meaning ng chosen before of God. To elect in advance. So, kung babalik tayo mga kapatid dyan, ang verse na ito na binigay ni R.E. Fuentes, hindi pala ito mag-against sa election to salvation before the foundation of the world. No? Wala po, hindi po nag-support ang implied passage na ito sa election. Kasi nga, chosen before, yung mga witnesses na yon, chosen before of God. So, elect in advance of God ang mga witnesses na yon. So, ang election dito mga kapatid, nasuportahan sa implied passage. Kung minsan yung ginagamit ng mga katunggali natin, isipin natin kung implied ba yun o explicit. Kung implied, automatic yan, provide the inference and provide the context. Dapat automatic mong ibigay yan para maklaruhan. Implied kasi. So, pagtingin natin sa context, ay, yung favoritism dyan, hindi pala yan sa election. Sa judgment pala yan, sa mga kasalanan. Walang favoritism ang Panginoon. Kasi pagdating mo sa 41, sabi doon, election in advance. Right? So, I hope naintindihan natin yun mga kapatid. So, kung gagamitin mo yan, talo ka. Kung gagamitin mo ang Acts 10:34 against sa explicit na passage, talo ka. Hindi talunan ka nga na pastor. Kasi nga, mali ang inference mo at context. Pag-provide, pagkita, pag-examine, kung sa abogado pa to, sa law pa ito, sa case pa ito, wala, talo ka. Kasi nga, hindi siya go against the explicit. Bagkos, ito'y nagsuporta, election in advance. Alright? Now, punta din tayo sa 2 Peter 3:9. Dalawang example ang ibibigay ko ngayon dito sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Kasi ito yung ginagamit mas palagi sa mga nag-aayaw sa election to salvation before the foundation of the world. Unang-una, God shows no favoritism. Yun ang kanilang argument. But when you look at the context, hindi pala. That's not the context. That's not what the passage says. Imbento mo yan. That is what we call personal interpretation. Interpretation mo yan. Hindi yan interpretation sa author. Kasi kapag nag-study tayo ng Bible, this is one thing we put in our mind. Huwag mong ilagay mong sarili mo sa passage. Yung isipan mo sa passage. Hanapin mo yung
anong ibig sabihin ng author. Kaya importante ang Greek syntax at saka context. Kasi nga, pag doctrine ang pag-uusapan, mga kapatid at mga kaibigan, okay lang siguro kung evangelism yan or ano lang, counseling or ano ba, inspirational ang message natin. Pero kung doktrina kasi mga kapatid, kailangan mong palaliman ang salita. Importante ang Greek syntax talaga at saka context. Kasi nga, pinalaliman mo dahil nga doktrina yan. Hindi yan inspirational message na kahit sino makapagbigay ng inspirational message. So kung magbigay ka ng inspirational message, King James, basahin mo, makapagbigay ka ng inspirational message sa English version, maintindihan mo. Pero pag palaliman mo mga kapatid, ay nako, doon makikita na doktrina talaga ang lalabas. Right? Like for example, the doctrine of the Trinity. Hindi pwede yan na hindi pwedeng walang Greek dyan mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa salitang and the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Importante sa Greek yan. At saka, are one. I and my Father are one. So grammar mga kapatid. So palaliman natin ang ating pagsisiyasat sa salita ng Diyos dahil nga doktrina yan. Yan ang ating tandaan. Kaya nung ako'y sumali dito sa Russia TV sa debate, gusto kong baguhin yung ating pag-iisip patungkol sa salita ng Diyos. Dahil nga nakatingin sa atin yung mga unbeliever sa Bible, like Muslim and any other religion. Anong sinasabi nila? Ang mga believer ng Bible, nagsusuntukan. Yung kanilang Bible, ay nako, ang daming discrepancy. Pero if you're going to look at this one. Yung mga example ko, kanina, pagtingin sa context, hindi pala yan sa favoritism sa election. Kasi nga, sa verse 41, election ang pinag-usapan dun. No? Election in advance. So, hindi pala nag-contradict, kundi nag-complement, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi ang election, grace yan. Grace side. Ang justice, yun. Walang pinipihigan. Talagang kung anong kasalanan, i-deal talaga niya ang Panginoon, kahit Jew ka man or Gentile, equally dealt with God. Pero sa election kasi, election of grace. So ang grace kasi, non-obligatory yan Non-obligatory yan na walang makialam sa akin kung sino ang aking kaawaan, kung sino ang aking bibigyan ng grace. Kasi kung nakialam ako sa ibang tao, kung sino kanyang iibigin, pakialamero ako. Hindi tayo pwede makialam sa desisyon ng iba when it comes to grace, love, compassion. Kasi nga, non-obligatory character yung grace yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kung minsan nakikialam tayo sa Diyos, sa kanyang grace. So pakialamero ang mga pastor, ang mga debatidor na nakikialam sa desisyon ng Diyos. Kasi ang grace, non-obligatory yan. Kaya tawag sa Romans chapter 11, election of grace. Alright? So sana po maintindihan natin yan at sana po ma-apply natin ito para ang tingin sa atin ng mga non-believer sa Bible, ganun pala ang dapat solusyon. Tingnan ang inference at saka context. Kung may implied passage na parang nag-contradict ang dalawa. Di ba? So, hindi nagkakamali ang Bible, tayo ang magkakamali. Right, let's look at 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito yung sinasabi palagi. Walang pinili ang Diyos dahil nga is not willing that any should perish, that all should come to repentance. But let's look at the context. Kasi implied passage yan So, kailangan mo ng inference, kailangan mo ng context. So, anong sabi dyan mga kapatid? The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is patient toward you. Now, sa Greek mga kapatid, mga kaibigan, su, that means toward you. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, let me tell you this. Kung ikaw ang nag-communicate at meron kang target, sabihin mo, toward you. I am patient toward you. Pagkatapos, dahil sa patient na yan, you are not willing that that person should perish. That person must come to repentance because
ang resulta ng patient, kaya nga ayaw niyang may ma-peres, ayaw niyang ayaw niya na hindi tayo pupunta sa repentance because patient toward. Saan siya patient toward? Patient toward you. So, ibig sabihin, kung ikaw ang kausap ko, I am patient toward you. Tapos, I am not willing that that man will not perish. So, patient ako sa iyo, pero doon ako nakatingin sa ibang tao. So, anong klaseng communication yan? I am patient toward you, but then I said, I'm not willing that that boy or that girl will not perish. And that boy and that man should come to repentance. Pero ang kausap ko, ikaw. Oh, I am patient toward you, pero iba yung sinabihan mo sa epekto ng patient mo. Anong klaseng communication yan, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya tinanong ko, sino ba ang you dyan? Now, let's look at the context kasi nga, i-provide natin yung context, mga kapatid at mga kaibigan. Sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Okay. So, sa verse 8, sabi ni Peter, but beloved. Oh, sa 8 pa lang, sinabi, but beloved. Now, ang tanong ko, beloved ba niya ang mga atheists? Beloved ba niya ang mga unbelievers? Beloved ba niya yung mga hindi kasali sa Christian group? Beloved ba niya? Hindi. Pagdating dito sa mga kapatid, sinabi pa dito sa verse 14, wherefore, beloved, beloved pa rin. So, 9, sa 8, beloved, and then sa near context, beloved pa rin. So, saan pala in-address? Kaya tanong ko, saan ba in-address ni Peter ang kanyang libro? Hindi pwede na makatanggap ka ng sulat na hindi para sa iyo. Anong klaseng pag-iisip yan, nakukunin mo yung sulat at basahin mo na hindi para sa iyo. Sabi doon, I love you with all my heart. Ang gwapo mo, ang ganda tingnan ng iyong bla-bla, katawan, ganyan. Hindi pala para sa iyo yun, para pala sa kanyang kasintahan, kaya para sa kanyang asawa. At binasa mo, ano yun? Nagkakamali ka. So ang tanong, saan pala in-address ni Peter ang book of Peter, mga kapatid at mga kaibigan? No? So ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 1, ito mga kapatid, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, elect according to the foreknowledge of God. O saan niya sinulat? Sa mga Christians na mga strangers scattered abroad. Elect. Klaro mga kapatid, mga kaibigan, na ang you dyan refers to the elect. Kasi sumulat si Pedro sa mga elect. Kasi sabi niya, but is patient toward you, not willing that any of you, not any outside of you, it's not. God is patient toward you, not willing that any of you belonging to the elect people of God na address sa book of Peter should perish, and that all of you, referring nga, kasi nga, patient toward you. So I'm not willing that any of you will perish, and that all of you should come to repentance. Yun ang, kung mag-isip lang tayo mga kapatid, mga kaibigan, be logical in our interpretation, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya mga kapatid, dapat, kasi ito kasing all, ito, pag nakita natin ang all, ang pass, every single individual na kaagad yun, without exemption. Bawat isa, kasali yung mga atheist. Hindi naman ganun mga kapatid. Now, tuturuan natin ngayon ang ating mga audience sa paano gamitin ang all sa Bible. Alright? The all usage in the Bible ay ganito. So kung mabasa mo pas, pasa, pan, pantes, panta, all refers to, kung pas, every, it's all. So every what? Every Jew, every Gentile, every believer, or what? Each Gentile, each Jew, mga ganon. So pasa, feminine singular, pan, neuter singular, pantes, panta, plural forms, all people,
or slastin. Alright. May rule kasi dyan mga kapatid, hindi porket nabasa mo pas, pasa, pan, pantes, panta, kahit mo nabasa mo pa yan, ang rule sa all, you must consider context, grammar. Ayan. Grammar. You must consider context, grammar, and intent of the passage. Example, Romans 3:23. Pantes gar himarton. Pantes gar himarton. For all have seen. Context. Paul is making a universal claim about all humanity, both Jews and Gentiles. Mabasa mo dyan sa context. Another, 1 Timothy 2:4, ginagamit din ito nila. Hos pantas anthropos tele sothinai. God desires all people to be saved. Ginagamit natin yan. Pantas anthropos, all people. Now, anong context dyan? Paul is urging prayer for kings and all in authority. All na ano? All in authority. Then says God wants all people saved. So, according to many scholars, all classes yan, all kinds, not just Jews or elites. Here, many scholars interpret it as all without distinction, not necessarily universalism, everyone saved. No, it's according to many scholars. Ipakita ko nga sa inyo mamaya kung sinong mga scholars na yan. Alright? Now, saan pa? Titus 2:11. Epetani gar he charis tu theo set soterios pasin anthropois. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Pasin anthropois, to all people. Again, likely meaning people of all nations, not every individual. People of all nations. Ang ibig sabihin niyan, ang sources ko mga kapatid, mga Greek scholars ito. Okay, sources. Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans. Excuse me. CEB, Cranfield, Romans, ICC. Hindi yan International Court, International Critical Commentary. The Expositor's Greek Testament. J.B. Lightfoot, Greek Christian Fathers, via older commentaries. So ito yun mga kapatid at mga kaibigan. So nirirespeto natin ang mga Greek scholars kasi yun ang ibinili ng ating Panginoon sa Ephesians 4:11, pastors, teachers. Ang Greek word ng pastors, teachers, tingnan nyo mga kapatid Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. Ito. And He, Jesus Christ, gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors. Ayan. Pastors and teachers. Now, let's look at the Greek word for that. Ayan. Ano ang pastors, teachers? Pastors, poimen, kai, didaskalos. Ano ang teacher? Now, let's look at the Greek word teacher. Anong ibig sabihin niya? An instructor, especially doctor or master. Doctor or master. Nakapag-doctorate, nakapag-masteral. Meron po silang doctorate sa language, meron po silang masteral sa language. Kaya nga, nirerespeto natin yung mga Greek scholars, mga kapatid, at mga kaibigan, the Orthodox, the Evangelical, and basta Greek scholars. Kasi nagkukonvene yan sila, nag-uusap yan sila kung ano ba ang ibig sabihin nito. And most of the scholars agree. Kasi nga, mga doctor, mga master sila. Kaya ako, hindi ako doctor, hindi ako master. Nakapag-masteral ako, pero hindi ako doctor. Kaya nga, respetado ko talaga itong mga nag-masteral at sa mga nag-doctorate, mga Greek scholars. Talagang mataas yung tingin ko sa kanila kasi ginagamit sila ng Panginoon. Binigay sila ng Panginoon sa churches. Alright? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi natin sila respetuin, hindi natin nirespeto ang Panginoong Diyos. If we are anti-Greek scholars, we are anti-Christ. Bakit? Si Kristo ang nagbili niyan mga doktor, mga master of instruction. Mga kapatid at mga kaibigan. Ang purpose nila, mga kapatid, anong purpose nila? Dito,
titingnan natin ang purpose nila, mga kapatid at mga kaibigan. Ito, ayan, sa verse 14. 4:14. That we henceforth be no more children tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine. Itong doctrine, same word yan. Itong titingnan natin, didaskalia. Didaskalia. From the word also didaskalos. Didaskalos. Didaskalia. So, trabaho talaga ng pastor, teacher, doctrine. Ang evangelist, gospel. Nag-ano yan sila. Kaya, usually, ang mga nag-contradict sa mga Calvinism, mga evangelist, kasi ayaw nila na may pinili, kasi evangelist sila, I can understand, because their burden, mga kapatid, nasa soul, nasa tao talaga, yung burden nila. Kaya nga, against usually, ang mga missionaries, ang mga evangelists, sa doctrine of election. Pero nasa Bible yun. Mga Greek scholars, mga doktrina yun na malalim. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you pastors, teachers. Anong teachers? Doctor or master. Dapat respetuhin natin yon para hindi tayo magiging anti-Christ, mga kapatid at mga kaibigan. So balik tayo dito. Pag sinabi mong all, talagang mag-isip ka, mga kapatid. Kapag sinabi ko, example, merong pumunta dito na politisyan, sabi niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng dumalo ngayon. Ang haba ng kanyang sinalita. Pagkatapos sa last point, sabi niya, huwag kayong mag-alala, may dala akong pagkain para sa lahat o para sa lahat. Na ngayon, kung hindi ka mag-iisip, akala mo kasali yung nasa Manila. Akala mo kasali yung nasa Davao. Dito lang sa amin yung sa Riverside. Lahat ng dumalo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng dumalo. Huwag kayong mag-alala dahil meron akong pagkain para sa lahat. Para sa lahat na ano? Na dumalo. Diba? Every person, everyone who are there, every man who are there. O kahit pa makita mo dyan sa text na everyone, every man, hindi pa rin yan sapat kapag wala kang context na i-consider. You are implying na every single individual, but that's not correct. That is wrong. I-provide mo ang context. Ngayon, na-provide ko ang context na ang you dyan refers to the beloved, ang you dyan refers to the elect na in-address ni Peter sa kanyang sulat. Na-provide ko ngayon. Di ba? So in other words, itong 2 Peter 3:9, hindi ito kontra sa explicit passage, kundi nag-support ito sa explicit na passage. Kung titingnan mo talaga, hindi yan nag-contradict. Nag-support yan ang 2 Peter 3:9. Elect, mga kapatid, I can prove to you that by the context at sa ka-purpose bakit sinulat ang 1 Peter. Beloved, andyan mga kapatid at mga kaibigan. So ibig sabihin kung gamitin natin ito against the explicit passage, di talo ka. So ang tawag sa iyo, talunan. Talunan na debater, talunan na pastor. Kasi nga, you are not considering the inference and context. At saka, usually, ang mga anti-Calvinist, mga anti-election to salvation, mga anti-intellectual yan sila. Ayaw maniwala ni ChatGPT, ayaw maniwala ng mga scholars. Ang kanilang pinaniniwalaan, yung mga minority. Ayaw nila maniwala ng mga majority of the Greek scholars na ginamit ng Panginoon para sa church. Binigay niya pastors, teachers. At usually, ang mga taong to ay talagang passionate sa evangelism. So kung i-over mo yung passion mo sa evangelism na i-neglect mo yung doctrine, i-neglect mo yung pastors, teachers na gift ng Panginoon sa church, masama yun. Hindi masama ang magiging passionate sa evangelism. Dapat passionate ka din at respetuin mo din ang pastor, teacher na binigay ng Panginoon sa church. Mga doctor yan sila, mga master yan sila. And I remember there's only one doctor I think sa aking sa aking nalaman, pero siguro meron pa na
tibay talaga na doctor of the church, si Saint Augustine, the doctor of the Catholic Church, si Saint Augustine. Si Saint Augustine ang teacher ni Martin Luther kasi. So, Augustinian monk kasi itong si Martin Luther. So, nagmula siya sa angkan o kaya nagmula siya, ang angkan niya sa teaching o sa doctrine kay Saint Augustine, the doctor of the Catholic Church. So, tinawag siyang doctor kasi nga pastor teacher, no? So may mga kapatid tayo na nasa Catholic Church na meron din, ang tawag din nila sa mga bishops, pastor, no? So kasali sila diyan. For as long as mga kapatid, doctor, pastor, doctor, master, pastor, teacher sila, no problem with that. So yan ang aking explanation sa implied at saka sa explicit, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya masasabi ko sa bawat isa na mga debater dito sa Russia TV, sana mag-change yung ating perspective. Anumang klaseng reliyon andito, huwag niyong isipin na manalo kayo dahil naka-provide kayo ng implied passage. Merong nakatingin sa atin, mga unbeliever sa Bible, at sasabihin, nag-uumpugan yung mga Christian sa Biblia. Mahiya tayo. We are one as a Christian at Bible yung isang ginagamit natin. So, nakita nyo ba na may Muslim nagdebate sa ganitong platform? Wala no. Wala no. Oh. Ano ba 'yan? Bakit? Oh. 'Di ba? Ba't tayo mga Christian nagdidebate tayo using one Bible? Kasi nga hindi natin naintindihan ang explicit passage at implied passage. Yung kagaya ng ginawa natin. Kapag implied, provide an inference and context. Provide that. No. Mga debater, pag explicit yung passage mo, tapos bibigyan ka ng implied passage, sabihin mo, give me the inference, the evidence, and the context of that. Para malaman natin. No. Ano bang context? Ano bang inference dyan? Yung evidence mo, logical explanation, theological implication. Hindi ba yan nagbangga sa theology na pinaniniwalaan ng Kristyanismo? Alright? So, may mga councils nung una, Council of Jerusalem, Council and blah, blah, blah. Ang purpose nila dyan, to talk about doctrines. So, sana po, mga kapatid at mga kaibigan, matuto tayo na i-reconcile natin yung passages. We're not talking about religion here. Kasi nga, sabi ko nga, kahit pa manalo ka sa question and answer portion, pero hindi mo naman na-provide ang inference at context ng implied passage na ginamit mo. Matapang ka lang, no? Naiinsulto mo yung kaharap mo, pero you are not providing the inference and the context of the passage you are using. Kaya nga nakakahiya sa ibang tao na nakatingin sa atin, na puro tayo debate dito, at saka yung mga verses natin nag-uumpugan. No? For me, my Bible doesn't contradict but complement. Complementary ang Bible. Hindi yan nag-conflict. Tayo lang ang nag-conflict dyan. Pero ang Bible hindi. Tayo lang kasi nga may pinaniwalaan tayong religion or group. Kasi nga ayaw nating mapahiya. Dapat panalo yung grupo namin para maraming pupunta sa amin. Ayoko nang ganun, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit na 3, 4 o 5 yung mga members dito, 10. Basta I deliver to them what is explicit and what is implied, mga kapatid at mga kaibigan. So, we have 20 minutes for question and answer. Baka merong mga tanong dyan sa ating audience, Brother Russian. Okay, so bago yan, sa tanungan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Aladan Gregorio ng Baptist, Reggie De La Cruz, Darak Osmon, nandyan din si Erwin De La Cruz ng Southern Baptist Church, nandyan din si Emmy Alfonso, isa siyang XMCGI, nandyan din si Pastor Dino Diaz ng Baptist, Pastor Brother James Orensiada ng Baptist, nandyan din mga kapatid si RJ Etognem, ayan, si yung naka-Japanese at iba pa. A question dito,
Ano ang mas matimbang sa argumentasyon? Implied or explicit passages? Very clear ang sagot natin dyan. Explicit talaga, clear and direct. Okay. Next question dito galing kay Althea. Totoo ba ang mga tunay na tagapagturo ay laging gumagamit ng explicit passages? Yes, talaga mga kapatid at mga kaibigan, no? Makita natin diyan, example yung ano ang unang pangalan ng grupo ng ating Panginoon na kanyang tinatag? Anong unang pangalan? Explicit talaga, sinabi Christians, no? Nasa Bible sa Acts, no? So makikita natin 'yan. So explicit na sinabi Christians. So yun ang biblical na pangalan natin. Binago lang nung hindi naman binago ni Saint Augustine yun. Parang address lang niya because dumadami yung mga Christians. So address ni Saint Ignatius, Catholic. So meaning universal. So ang nasulat sa Bible explicitly is Christian, okay? Christian. So example 'yan na dapat explicit talaga. Kung ma-provide mo explicit. Dito naman kay Erwin de la Cruz ng Southern Baptist Church. So Pastor Rene, nung hinahanapan ko si Pastor Alex to substantiate yung kanyang implied interpretation sa Ephesians 1:4, particularly sa phrase na in Him, to substantiate his claim with a clear and explicit passages that says man choose God first by his free will, then God choose him for salvation. Tama po pala yon? Ay, kahit sinong Greek scholar ang tanungin nyo, kahit sinong Greek scholar, majority of the Greek scholar will not agree sa yung kanyang sinabi. Implied yon at talagang hindi niya ma-prove inference at sa context, hindi niya ma-prove yan sa Ephesians 1:4. Kaya siguro iilan lang yan sila, pero sa in Him, talagang walang sinabi doon na timing. Kasi yung in Him, wala yung timing doon eh. Spare yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na timing ang pinag-usapan dyan. So, walang Greek scholar talaga. I respected them as God's given gifts to the church. So, we have to respect them also sa mga Greek scholars. Walang a-agree dyan. I tell you, kahit saan kayo mag-research. Okay, question dito yung naka-Japanese. Bakit mas mapanganib gamitin ang implied passage sa doktrina? Ay, oo, mapanganib siya. But I am not against implied ha. As long as you can provide the evidence or inference and context and logical, don't take me wrong. I'm not against implied. Pero ang implied kasi may danger dyan kasi magkakaroon ka ng private interpretation. Halimbawa, yung sinabi dyan na not willing that any, yung any mo dyan, lahat ng tao, pero you kasi toward you. So, magkakamali ka. At saka yung all dyan, yung past, magkakaroon ka ng private interpretation. So, ang danger sa implied, magkakaroon ka ng private interpretation, not according sa mind sa author, kundi according lang sa mind mo. Yun ang pinaka-dangerous, mga kapatid. So, dahan-dahan po tayo paggamit ng implied. Kaya nga, provide the inference and the context of your claim. Dito naman tayo sa reaction. Sabi dito ni Aladin Gregorio ng Bloody Salvation Church. Iba ang doktor sa lupa, iba ang doktor sa langit. Yung doktor sa lupa, karamihan pera-pera. Yung doktor sa langit, walang pera. Okay, ang reaction ko lang dyan, yes, we cannot, di natin madibati yan kasi nga, may mga tao talaga, no, sabi ni Pablo, na nag-preach because of their belly. Nandyan sa Bible yan. Pero, hindi naman natin pwedeng gamitin yon para maging maging pabaya tayo sa ating interpretation. Kung hayaan mo yan sila, mananagot sila sa Panginoon. As long as ikaw mismo, meron kang sa puso mo na dapat tapat ka sa salita ng Diyos. Ano ba ang inference at saka context ng implied passage na ginagamit mo? Dapat wag kang gumamit ng implied passage
for the sake na manalo ka. Nakakahiya yan. Siguro panalo ka sa harapan ko. Kaya sinabi ko kay RA, sige panalo ka na. Panalo ka. Wala akong paki sa panalo dyan. Ang gusto ko lang na ipresenta ko yung salita ng Diyos na correct ang kanyang interpretation. Greek syntax at saka context. Kaya pagkatapos ng debate namin, nakatulog ako ng mabuti. Dahil nga, sa harap ng Diyos, haharap ka sa Diyos eh. Pagtulog mo, pagdasal mo, haharap ka sa Diyos. Alangan sabihin mo, Lord, nanalo ako dahil nga parang dinaya ko si Pastor Midel. Parang hindi ka makapag-pray nun. Pero pagkatapos ng debate mo, sa kahit sinong kaharap mo, sasabihin mo, Lord, thank you so much. Dahil nga, naipresentar ko yung salita mo na klaro. Hindi ako gumagawa ng magic po. So, careful po tayo dyan. Shoutout din mga kapatid dito sa ating nasa live kay Darak Usmon. Sabi niya, I will go to the ultimate scholar and a great teacher, the Word of God. Yes. Kasi po ganito, Holy Spirit ay given na yan. Lahat ng tao, lahat ng Christian magsasabi, Holy Spirit lang. Pero sinabi din ng Bible, God give, prophets, evangelists, pastors, teachers, for the purpose of edifying the church. So wag po nating isantabi ang isa dahil dito tayo sa isa. Dapat balanse tayo lahat. So study to show thyself approved unto God. Mag-study ka kasi may Holy Spirit na mag-guide sa'yo. And then, wag niyong isantabi yung binigay ng Panginoon na pastor, teachers, meaning doctor or master. Marami yan sila, may mga gift yan sila mga kapatid at mga kaibigan. So, importante din nating i-consider yon. So, sana po ay consider natin kung gaano natin consider ang mga doktor sa katawan natin. Pupunta tayo sa sa doktor kung may sakit tayo. Saan tayo pupunta kung may sakit? Sa doktor. Di ba? Bakit hindi natin pupuntahan yung mga binigyan ng Panginoon ng gift sa church? Alright? Knowing na sila yung ginamit ng ating Panginoon. So shoutout muna mga kapatid again dito kay Marvin Sumalag. Ayan. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Nandyan din si RJ Itugim. Sabi niya good evening daw. Emmy Alfonso, good evening po. Shoutout din kay Joshua Villalava. Ayan. Shoutout din kay Pastor Brian Badao, Pastor Eric Villanueva ng CJSCLS, Pastor Jeff T. Jun Orieta ng Prophetic Advent Ministry. Shoutout din kay Dudes Arisgado, sa siyang XMCGI. Dito din kay Reggie de la Cruz. Sabi niya, mabuting balita ng kaligtasan ang ipinahayag ni Jesus ang dapat ninyong ipahayag sa lahat ng gustong magpaturo kay Jesus. Huwag kayong gumawa ng sarili ninyong mga paniniwala, katuruan o doktrina na galing lang sa inyong pag-unawa. Okay, totoo yun mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga meron tayong Bible. Ang Bible ay pinag-usapan dyan, totoo yan, kaligtasan. Unang-una, kaligtasan, yung ating pananampalataya kay Kristo. Unang-una yon, justification, yung sanctification, saka yung glorification. Totoo yon. Pero meron ding sinabi na sabi doon sa Bible na iwan na natin yung mga basic na mga pagtuturo. Let us grow. Kasi nga ang ating pagka-Christian doesn't stop doon sa tinatawag nating justification. Meron pang sanctification eh. Sinasanctify na ng ating Panginoon. Anong gagawin natin? Para ma-sanctify tayo, anong gagawin natin? Kasi sanctification, ang election kasi, yan, act of God. Wala tayong pakialam doon kasi act of God yan eh. Pag salvation ang pag-usapan natin, ay meron na yung mga gagawin natin na ma-accomplish ng Panginoon yung kanyang planong pag-save. Ang election kasi para yung blueprint, no? In the mind of God, in the mind of an engineer, kung hindi pa nagawa yung building, tapos na sa kanyang isipan yon. Alam niya anong gagamitin, alam niya. Kasi blueprint. Kung ang ating architect dito sa mundo may blueprint, ano pa kaya ang ating Panginoon? So ang election, blueprint yan. Na kung anong naka-blueprint doon, yun ang kanyang tutuparin doon sa
pagdating ng panahon. Kung our God is the great architect. Our God is the great engineer. Kung meron tayong mga engineer dito na mag-blueprint talaga, walang engineer na walang blueprint na mag-create ng bahay na walang blueprint, panday lang yan. Pero when we talk about engineers or architect, may blueprint talaga yan. How much more ang ating Panginoon? So ang election, iba yun blueprint yun sa utak ng Panginoon, nakapurma na yun lahat. Pati kamatayan ni Kristo, nakapurma na So yan po, hindi lang tayo dyan, kapatid, tama yung ginawa mo, sige mag-witness ka, kung ang gift mo mag-witness, sige mag-witness ka. Pero ang gift ko, nandito sa pagtuturo. So, sana di mo rin ako i-condemn. Ito yung gift ko, yan ang gift mo. Siguro evangelist ka, ako nasa pastor-teacher na side. So, we will work together for the glory of God, for the kingdom of God. Huwag na nating pag-usapan yung ating religion kasi dami. Ang i-preserve lang natin dito, the purity of God's word, na hindi nagsusuntukan yung Bible, na nakakahiya sa nakatingin sa atin na mga unbeliever sa Bible. So sana ang Russia TV magiging instrumento para maliwanagan na ang verses na ito ay mag-complement, hindi mag-contradict. So salamat kapatid sa iyong sinabi. So siguro ang last question ay galing sa akin, bro, tungkol dito sa explicit at saka yung implied. For example, bro, I want to dito sa faith alone. It seems like yung explicit na word for word, gaya ng James 2 verse 24, na not by faith only or not by faith alone sa ibang translation. However, sa Ephesians 2:8-9, it sounds this is implied na interpretation doon sa faith alone na doctrine. Now, ano yung mas mabigat dito, yung explicit na not by faith alone or yung implied na faith alone in Ephesians 2:8? Ephesians 2:8 ba kamo, Brad? Yes, ang James 2:24 kasi meron talagang letra por letra, not by faith alone versus that is explicit directly versus implied Ephesians 2:8-9 interpretation to be implied doon sa Okay, maraming salamat, Brad. Matagal ko na yung tinitingnan si Father Pacwa at saka si Martin Walter Martin. Yun talaga yung mga topic, no? Basta Catholic at saka reformers. Ang tagal ng panahon yan. Pero ito, ang sabi ko kasi, itong tingin muna tayo sa Romans 3, Brad, bago tayo, kasi ito sinabi sa Romans 3:21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witness. No. Here. Teka lang, ha? Wait. Saan na yan? Ito. 20 pala. Therefore, by the deeds of the law, shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, ito yung dapat katapat sa James ang Romans 3:10. Romans 3:20, because it talks about justification in the sight of God. So sabi ni Pablo, sa harapan ng Diyos, walang flesh na ma-justify by the deeds of the law. Alright? Sabi ni James, show me your faith and I will show you your faith. Kasi nga si James, napaka-practical na apostle yan Kung makita mo sa Acts chapter 15 sa Council of Jerusalem, naka-decide na sila not by works, not by works. Sabi ni James, pero sulatan natin yung ating mga kapatid, huwag kumain ng ganito, huwag kumain ng ganyan sa Acts chapter 15. So na-approve naman. So si James is a practical person na dapat hindi lang na faith mo ganito, pero dapat ipakita mo. Kaya nga sabi ni James, show me and I will show you. He did not say show God. In other words, justification in the sight of God is faith alone by Paul. Justification in the sight of man, sabi ni James, patay ang iyong pananampalataya kung walang gawa. Kaya ipakita mo ang gawa sa akin para ipakita ko sa iyo ang aking gawa. So, ang purpose ni James ng pagsulat ng James is to exhort the believers. Kasi ang nangyari, paupuin dito ka umupo dahil mayaman ka. Pero kung pobre,
huwag kang umupo dito. So, napakapangit tingnan. So, siyempre, kahit ako, isang pastor, ay talagang yun ang i-ano ko, i-preach ko. Show your faith to the people. Not like that. So, parang ganun din kung minsan ang attitude ko as a pastor. Kasi nakikita ko yung mga Christian, parang iba yung ginagawa nila. So, yun din si James. Sabi niya, show me and I will show you. So, in the sight of man, faith is dead without works. You have to show it. Pero sa kay Pablo, iba naman kay Pablo, in the sight of God. So, parang ganun yan, Brad, para magka-complement yan. In the sight of man, horizontal justification, faith and works. Kasi nga horizontal sa tao. Pero in the sight of God, vertical justification, it's by faith alone. Kasi nga sabi diyan, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in the sight of God. For by the law is the knowledge of sin. So si Pablo, concerned siya sa harapan ng Diyos. So si Pablo at si James, hindi nagsusuntukan. Actually, nag-complement silang dalawa. Ang problema lang sa atin sa Roman Catholic at sa mga Baptist, parang susutukan tayo dito, pero para sa akin, darating ang panahon na mag-reconcile tayo niyan kasi nga nakapokus kayo sa works. Pero kami, nakapokus kami in the sight of God, in the sight of God, in the sight of God. Kayo nakapokus sa in the sight of man, in the sight of man. And later on, that will be reconciled pagdating ng panahon. So, para sa akin, Brad, hindi yan nagsusuntukan, nag-complement yan. Kasi si James, practical siyang tao. Si Apostle Paul, theologian yan. Theologian yan talaga si Paul. In the sight of God, yung kanyang argument dyan. So, siguro bro, last statement sa ating topic bago tayo magtapos. Magtatapos na tayo, Brad? Yes, bro. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. So nakita ko dito maraming nakatingin sa atin, pero salamat sa inyong panunood, Brother Rasha. Pangalawang beses na ata parang napalpak yung aking schedule, pero I am so gracious because sino ba ako na hindi magbigay ng grace, na ako nakatanggap ng grace So naintindihan ko ang sitwasyon ni Brother Rasha. Pangalawang beses na na yung Sunday schedule ko, pero I understand that because I am saved by the grace of God. And I know si Brother Rasha, alam din niya ang grace of God. So sa lahat, maraming salamat at sana po wag nating kalimutan na sa lahat ng ating mga sinasabi, sa lahat ng ating debates dito sa Rasha TV, isa lang po ang dapat nating mapasiyahan. Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Kaya maraming salamat and God bless you all. So mga kapatid, kung gusto nyo subaybayan ulit ang mga podcast ni Pastor Rene Medel, and I hope this is not the first and last, no? So abangan nyo dito sa Rasha TV, magpipix kami ng mga time para lagi nyong abangan. Sa susunod siguro, medyo problem tayo sa mga schedule, pero yan yung mga patikim natin mga kapatid. At please subscribe nyo ating YouTube channel, Rasha Debates, Rasha TV, TV mga kapatid, dahil itong podcast na ito ay pupunta doon para inyong balik-balikan mga kapatid. At please follow me sa aking Facebook dahil dito ako laging nagla-live mga kapatid. At also mga kapatid, nakatag naman yung pangalan ni Pastor Rene dyan. So kung gusto nyong magsuri sa kanyang pananampalataya, you can visit him. Meron siyang mga posting doon. Pwede kayong magtanong sa comment at ini-encourage ko kayo na magtanong pa dito dahil sisikapin ni Pastor Rene na sagutin pa yung inyong mga tanong mga kapatid doon sa magre-review. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in